Good morning, world! Magandang araw sa inyong lahat. Maliban na lang dun sa may bagyo na maulan o baha. God bless you all. Kasi dito maaraw, hindi sa masaya kami, kundi nakikiramay din kami dun sa mga binabahang lugar at saka dun sa mga mauulang lugar. Kaya lang kami magandang araw dahil kasi dito nakakita kami ng araw, kanya ipinagpapasalamat namin. Gaya na sinabi ko nakikiramay kami sa inyo. Ayun, ang kakainin natin ay itong, anong tinapay ito? Monay. Last na yan ang monay, wala na. Wala na, ito. Yan, tigatlo kami. Ay, saan na sa'yo? Hindi nga ako tinapay, ba't mo ako nilagyan? Kaya nga hindi ako nagluto. Eto pa, ang dami pa, kung gusto mo. Hindi na monay yan. Ba't ako tatlo? Mahilig sa tinapay. Hindi ko type ngayon ang tinapay. Meron tayong tuna spread ng Ladies' Choice. Ladies' Choice, Bekenemen! At saka itlog. At saka syempre, hindi mawawala ang itlog. At ang Vienna sausage. Chicken Vienna sausage. Ayan. Ang sarap niyan, friends. Kain na tayo. Kain tayo guys, nag-pray na kami. Pray na kami. Thank you, Lord. Amen. Ayun. Pray namin ito. Okay. Sarap ito guys, ang Ladies' Choice. Yung tuna. Dati nung mabata pa ako, pagka may perang extra si mami, bumibili ng Ladies' Choice. Wala pa dating mga flavor. Yung regular lang na Ladies' Choice, yung puti. Pagka ganun, parang feeling ko yaman-yaman namin. merong Ladies' Choice. Pero yung maliliit lang na bote. Ganyan niya parang ganun lang kaliit. Ganyan si Jerlyn mababaw lang ang kaligayahan niya. Ako rin sana please. Tuna ba ito? Chicken? Tuna. Yung mga feel na tuna. Hindi mga feel na tuna, pero masarap siya. Masarap. Thank you. Okay. Sarap ng tulog mo kagabi ka. Hindi ko nga alam umulan pala Hindi mo alam umulan. Maglalakad sana kami guys. Alas 5, sabi ko, iset mo yung alarm, maglalakad tayo. Nag-alarm na alas 5, sabi niya. Basa. Kasi umuulan. Tuwa naman niya. Balik tulog siya. Tapos, kahit pinatay ko ni alarm clock, maya-maya, si Sky naman ang alarm clock. Si Sky parang alarm clock sa umaga. Pagising niya, 6:30. Pagising niya, pupunta na siya sa banyo niya, tapos tatawag siya, "Ow!" Tapos mayroong pause. "Ow!" Yung bang hindi pause. Tahol na yung wow. Hindi, may yung pause. Nagtatawag. Oo. Ganon siyang tumahol pag kami kailangan siya. Hindi siya yung bang bark ng bark. Bark lang siya ng maingay. Pag nililinis ko yung toilet niya, pagka hinahawakan mo yun, para bang sa kanya yun, bakit mo hinahawakan? Alam niyo naman ang mga aso Territorial na tinatawag. Gusto nila, kanila. Tapos pagkatapos yan linis, pinatang kong pad, lahat, amoy-amoyin niya. Tapos iihi siya kaagad. Para bang minamarka niya, akin to. Ganun mga aso. Otherwise, hindi tumala ko. Otherwise, hindi siya nagtatawag. Nagtatawag na siya pag time niya na yung kain. Bait. Natutuo lang guys. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. At saka yung matutulog. Yun talaga ako nabilib sa kanya. Nasanay kasi siya doon. Sa breeder niya. Teka nga. Excuse me.
Baka naman pwede mong dagdagan, no? Parang kasi ginawa mong pahit nung panahon yun eh. Budget. Budgeted eh. Ito, meron naman tayo, oh. Yan, kanyan. Sige, sige. Thank you. Nasanay siya, guys. You're welcome. Nasanay si Sky nung nasa breeder pa siya for 3 months. Na pag matutulog na gabi na, papatayan lang sila ng ilaw, nasa crate sila, nasa baba sila. Papatayan sila ng ilaw. Tulog na siya. At saka alam mo, isa pang siguro na nakatulong doon. Yung hindi siya nag-iisa, marami sila. Marami sila. Not a lot. Mga siguro mga Hindi, more than, mga ewan ko 3, kailan- 4, 3. Parang, hindi, parang 4, 5 sila na magkakapatid. Tapos nang bandang huli, 2 na lang sila natira. At 3. Tapos meron silang chihuahua na kasama na mga puppies din. Siguro yun ang reason. Kaya nga, sabi nga ni Romy, yung breeder, sabi niya, baka sa unang gabi, pangalawang gabi, pangatlong gabi, mag-iiyak si Sky kasi sanay siya may kasama siyang mga aso. Pero hindi. Wala. Hindi siya. Hanggang ngayon, pagkagabi niya, alam niya na yan. Pag nalinis na siya, nakakain na siya, nalinis na siya. Papatid mo ilaw sa kusina, tulog mo siya. Meron lang siya nightlight. Meron siya nightlight. Magtatawag yung umaga Marinig mo 6:30 na umaga. How? Parang relo. Tapos hihinto yun. How? Parang tumatawag lang. Hindi ba yung ibang aso, di ba? Pag may kailangan, talagang tawag. Wow! Wow! Talagang, hanggang di mo binibigyan ng attention, hindi titigil. Kaya hindi. Wow! Nagpo-post. Tapos, ow! Wow! Tapos post. Umihinto. Ganun siya. Ganun din pag umaalis kami. So, yun yata ang reason dahil kasi nasanay nga siya ng ganun. Ang problema lang kay Sky, hindi na problema. Pero naawa ko sa kanya pag nakikita ko siya. Ayaw niya ng bed. Di ba nasanay nga siya sa crate? Ayaw ko. No, pwede. Oo, kala ko bibigyan mo ako. Ayaw niya ng bed. Di ba nasanay nga siya sa crate? Noon. Matagal na siya hindi nag-crate kasi nasi-stress na siya sa crate kasi siguro para na siyang naliliitan sa crate. Ayaw niya, bigyan mo siya ng bed niya, di ba may bed siya? Lalaroin niya lang yun, doon siya maglalaro, kung may kinakot-kot siya, nandun siya sa bed. Pero pag matutulog na, nasa labas siya ng bed. Wala siya sa bed, nasa sahig siya. Ngayon sabi ko, baka kasi yung bed niya nakaganon, di ba? Nigyan ko siya ngayon ng malinis na, yung binibiling 3-4-100 na ang tawag doon? Doormat? Doormat. Rectangle na tela, mabalambot yun eh. Sabi ko, ito pala, at least may banig siya. Flat lang, baka sabi ko gustuhin niya kasi flat lang. Ay wala, ganun pa rin. Babaliktarin niya yan, nababaliktad niya, o ifo-fold niya, o mumove niya kung saan. Parang ginagawa niya lang laruan. Pag matutulog na, pagkatulog na siya, talagang sinisilip ko siya. Ay, wala siya doon. Ayaw niya ng... Kaya, we make sure na lang na ang floor, na mamap, nababacuum, tapos namamap ng antibacterial na yung spray yung pinakita ko kahapon. Dahil kasi, sa floor talaga siya natutulog, guys. Ikaw naman tuga. Sige, patulogin nga kasi sa 3-4-100 pesos na Sa tiles na lang siya. Matutulog ka ba doon? Oo. Ayaw niya. Akala ko kasi flat. Wala, hindi niya nalaro niya lang. Pero hindi niya, ewan ba sa kanya? Nasanay siya sa floor. Guys, ito nakakatuwa. Yung binili naming solar, di ba, 10 lang. Dahil sa, depende kasi sa budget, sa pera namin. Kasi actually, hindi naman kami pwedeng, sa totoo lang, gusto namin tumulong ng lubusan, kaya lang, depende siyempre sa budget namin. Alam niyo naman na budgeted din ang pera namin.
Yung Tama. pension ko lang ang pinanggagasto namin dito, tsaka bigay ng mga bata. At saka hindi mo yan inaasahan sa mga bata, bonus na lang. Oo, yan. bonus, oo. Kasi nga sa akin yung pension ko, ay ito na yung bahay. Ito na yung bahay. Wala na utang itong bahay. Anak ko nagpadala ng picture ng Halloween. Ano ba si JR ngayon? Wala. This Halloween, ano siya? Wala. He's just himself. Pakita ko niyo mamaya guys, i-add ko. Dali pati si Honey guys, yung aso. Ni JR nag-ano rin. Meron na siyang costume at saka si Goma. Guys, ano lang, may nagtanong dito, importante. Tanong din to para sa ating lahat. Teka ha. Good morning ate and kuya. God bless po sa inyo. Ask ko po kung may time po ba sa inyong pagsasama na nag-aaway kayo or meron di pinagkaintindihan. I see po kasi na napakamaunawain ni Sir Louie. Sabi nga, happy wife, happy life. So, I'm thinking na wala kayo misunderstanding at happy si Ate Jerlyn, always less stress. Hindi naman pwedeng wala kayong pag-aargyuhan or ano tawag sa Tagalog? Diskusyonan. Yeah. Dahil kasi, number one, hindi kayo pareho ng pag-iisip. Tama. Hindi iisa yun nga ang parents na pareho pa kayong pinalaki, the same ang pagturo, the same ang pagpalaki sa mga bata. Iba-iba rin ang mga anak nyo, di ba? Kahit na pareho nyong tinuruan, iba-iba ang pag-iisip pa rin paglaki nila, kahit parehong training. So the more, hindi ko siya ano-ano. Yeah, ba't nga pala magkasama tayo lagi? Hindi mo siya kadugo. Hindi nga, ba't nga tayo magkasama lagi? Hindi naman tayo magkaano. Pumirma ka sa papel doon na sabi kasal tayo. Hindi kasi, iba-ibang tao, different likes and dislike. At saka, different priorities. Yun ang talaga. Pero hindi pwedeng hindi kami hindi pwede. Meron siyempre bagay na, pero hindi hindi man malala. Dahil kasi pagka nakita kong kumunot na noon yan, kakayang medyo gawan na yung uso niya, nakangiti na ako noon. Para ba yung si Yuri, si Sky, nakaganon na ako. Nakaganon na ako. Wala na, tatawaran na niya ako. Pero wala kami kahit nung hindi pa kami kasal na kami ng 27 years, magnobyo kami ng almost 3 years, so almost 30 years na kami magkasama. Mga ilang buwan lang, tapos 30 years na. Never kami guys nag-away na yung grabe, na mula nang, yung kahit nung magnobyo pa kami, alam mo yung nagko-cool off, o di kaya yung mga maglalayas-layas. Wala kaming ganon. Never kami nag-away ng matagal. Never. Dahil kasi ako ang tao na hindi ako mapakali pag meron akong kaaway o merong galit sa akin. Naghahanap ako ng paraan na magkakausap. At saka hindi ako mapakali na, for example, nagdiskusyon kami ngayon. Ngayon din, gusto ko yan matapos na. Siya iba. Siya tahimik. Pag nagalit siya, gusto niya, hayaan mo muna siya. Ay, hindi, isipin niyo yun, magkaiba kami. Very opposite sa bagay na yun. Very opposite kami. Pero hindi matatapos ang maghapon ng hindi... Oo, dahil kasi hindi ako mapakali. Ganun siya. Talaga. At saka... Kumbaga, walang taniman. Hindi siya nagtatanim. At saka kami... Nagsasaka lang. At saka kami, habang tumatanda kami, nag-iiba rin ang aming ugali for the better. I think. Yes. Dahil kasi, dati, siyempre yung mga maliliit na bagay, number one, wala kaming selos-selos na. Number two, makalimutan na kaming dalawa. Hindi, miski na nun, hindi naman ako pinagsiloso niyan eh. Kaya, paano naman, alam niya mabait ako. Wala kaming selos-selos. Number two, wala rin kaming yung bang... Sa pera. Makalimutin na kami minsan. Ano nga ba yung nagalit ako? Makakalimutin. Bakit ba ako nagalit? Ano nga ba yung kinagalit ko? Yung gano'n ako minsan. Tapos, wala kami, magnobyo pa lang kami, hindi pa kami serious. Yung bago pa lang kami magnobyo, pinag-usapan na namin right away
na may mga bagay tayong hindi pwede pag-awayan. Number 1, pera. Number 2, Ay, sinabi ko sa kanila, religion. ayaw kang pag-awayan natin. Number 3, politics. Number 4, may number 4 pa pala, yung pamilya namin. Kumbaga, hindi namin pwedeng pag-awayan Tungkol dahil sa pamilya. tungkol sa pamilya niya o tungkol sa pamilya ko. Hindi In pwede. any way. Hindi pwede. Kung ano bigay mo Dahil sa kasi- pamilya mo, fine, good for me. Yun, At least- yun naman ang lagi niyang sabi. Pagka, for example, magbibigay ako, basta kaya lang namin, go ahead. Hindi ba yung, mangungutang ako kasi bibigyan ko yung kapatid ko. Hindi pwede yung ganun. Kailangan yung, kung magbibigay ka, yung kaya natin, yung kaya namin. At saka nung malilit pa yung bata, mga bata, hindi pwede mong, for example, bibigay ka, pero nawalan ang anak mo. Yun, hindi ko yung ginagawa yung mga Tsaka ganun. maganda naman ang resulta nung ganun eh. Dahil, kaya katulad yan, wala namang siyang ginawa o wala siyang, let's say, isinyer sa family niya nang hindi ko alam. Hindi ako nagtatago na Hindi niya alam. patago maglalag. Kasi Kasi alam mo ga, Ha? kaya gano'n, kaya yung merong mga patago. Oo. Kasi ayaw ng isa, Nakalaman. hindi, ayaw nung isa, yung ginagawa nung isa. Let's say, nagpapadala ka sa pamilya mo, sa una pa lang, napuna mo na ayoko o laban ako sa kalooban ko na, Patago ako ibibigay. tulong ka ng tulong. Hindi mo inisip yung ganito, tulong ka ng tulong, ganun, ganito. Ngayon, mangyayari nun, pagka tumulong siya na which is obligasyon, hindi obligado, I mean, yung gusto niyang tumulong, ang mangyayari nun, itatago niya sa akin, di ba? Ngayon, mas pangit, oh, Never ako guys yung nagtago. mas pangit, meron nga dyan eh. Hindi ko nang masasabi, mga kilala ko eh. Pagka magpapadala, ay nako, pagka yung mag-iipon ng pampadala sa Pilipinas, yung balikbayan box, doon iniipon sa kaibigan niyang isa. Oh, may mga ganun guys. Iniipon yung, lagay ko dyan muna yung kahon, ipunin ko dyan, padadala ko sa amin. Isipin mo naman yung ganun. Ba't kailangan umabot kayo sa ganun, mag-asawa kayo, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-judge iba-ibang sitwasyon. Pero sa sitwasyon lang namin, for example, hindi ko pwedeng gawin na ganun. Dahil kasi, ayokong nagtatago. Dahil kasi, maninervyos akong mahuhuli. Eh, bakit magpapaka-nervyos ako? Hindi, tsaka nga nakita mo naman kasi open ako sa ganun. Alam mo na ganun na hindi ako Never yung kumontra, never yung never hesitate na. Basta at saka alam naman kasi niya na pag nagbigay ako kung kanino man na pwede, financially pwede. At saka, kumbaga hindi naman ako nag-aabuso na, hala, bigay dito, bigay doon. Kasi kung wala naman, syempre unahan mo, syempre pamilya mo. Kaya yun, mga yun, hindi namin pinagtatalunan. Religion, number 1. Nakita nyo doon sa misa, nandun ako sa misa, di ba? Hindi ako Katoliko. Pero, they are also Christians. They are Christians. Pareho tayong we believe in one God. Ang ano lang, iba-ibang pamamaraan, hindi ko pwedeng sabihin, I cannot judge. Yun, nasa Diyos na yan. It's between me and my God. It's between you and God. Ganun lang. It's between you and God. Ganun ang pananaw ko. So, hindi ako pwedeng, para sa akin lang yun. Para bang, hindi, wala naman akong ginawa. Di ba nagkukross ang I don't know how to, hindi ko alam kung alin ang unahin, kung right or left. Pero wala kasi kaming ganon. But we believe, hindi kami nagsasign, sorry mga bata yan guys. Hindi kami nagsasign of the cross, but we believe in the cross. Ang Seventh-day Adventist, we believe in the cross, meaning we believe that God died for us, that Jesus died for us. So, pareho lang ang mga, kumbaga, pareho lang ang ating mga paniniwala, but iba-iba ang interpretasyon at pamamaraan ng pagsamba. So, ayokong mag-judge or ganyan. Hindi yung bang, hindi ako papasok dyan, langga, dahil kasi hindi naman ako Katoliko. Walang ganun. Kasi siya naman, pumapasok din sa Adventist na church. Nagsisimba kami sa Adventist. So, yun lang ang paniniwala namin na hindi ito katulad ng sinasabi namin lagi, sa amin lang to. Yung paniniwala lang namin. Ngayon, yung talagang hindi dapat, sorry kung gano'n. Pero kami, yun ang pananaw namin. At saka, hindi na tayo mag-discussion tungkol sa, mali yung ginawa mo. No, nobody can judge. When it comes to God, walang pwedeng mag-judge kundi siya lang. Diba?
So, yun guys. Nag-argue kami, pero very petty, very, kumbaga, walang katorya-torya, lalo pang tumatanda na kami, wala. At saka, wala na. At saka, hindi kami, kahit noon pa man, hindi kami yung mga days na hindi nag-uusap, hindi kami tumatagal ng ganyan, hindi kami tumatagal. So, yun ang answer sa question. Pero sa nag-aaway o nag-argue, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Hindi naman tayo perfecto. Lalo pa guys, ang aming minsan na pagkakaanuhan, na pagkaka-misunderstanding is iba ang salita niya, iba salita ko. Yun. Tagalog siya, Bisaya ako. Yung deliberation. Yung pagka-Bisaya ko pa, Ilonggo, Cebuano, Bisaya, ganon. Kaya, iba ang pag-deliver ko minsan ng salita. Para sa kanya, akala niya galit ako. Or, mali ang pagkaintindi niya. Or, mali rin ang pagkaintindi ko. Kasi nga, mayroon kaming gap. Kahit na pareho kami Pilipino, parang may language barrier. Siguro, ganun din sa lalo pa kung ibang lahi ang asawa mo, di ba? May language barrier. Pero kahit kami, iba lang, dialect lang ang barrier namin, pero may hindi pagkakaintindihan minsan. Normal lang yun. Pagka masyado namang very, perfect ang inyong, ayoko na. Perfect ang inyong relationship, parang hindi naman din yun normal. O kung wala kayong pag-aargyuhan, parang feeling ko noon ang isa sa inyo. Abnormal. Hindi. Parang either under, kasi hindi na makapagsalita. Kasi pag ang isa lang nagsasalita, ang isa hindi kumikibo, walang argument. Hindi maganda. Pero walang argument. Dahil kasi walang sasagot eh. Pero pag hindi ka sasagot, parang feeling mo, parang talagang wala kang right na sumagot. Hindi, ang bunganga ko, hindi rin mapigilan. Kahit nung bata ko guys, ganun. Pag ang feeling ko, pag pinagalitan ako, ang feeling ko, hindi ako mali. Teka. Ang bilis ng pag-iisip ko, teka. Sabi ni Mami, ganito, ganyan. Pero ganito talaga ang nangyari. Mami, dinadamay ka, Mami, Hindi talaga, hindi ko mapigilan. I have to reason out. Ganun ako guys ng bata ko. Mami, Okay, tapos na yan. Sige. Nasa na tayo? Ayun. Excuse me. So, order kami ngayon ng 10 pang solar. Tapos, pag uwi ni Jerry sa Lunes pala sila darating guys, dito pupunta din na linggo. Ayan. Kasi undas, so Yan. Tsaka, kailangan maaga sila pala dito dadating, no? Kasi aalis din tayo eh. Bibisita kami sa nanay. Pupunta kami sa nanay. Tsaka sa kapatid ko, sa bayaw ko, mga pamangking ko. Sa teka nga, shout out ko lang to. Shout out ka na muna. Habang naghahanap ka, shout out ko rin to. Si Angel, sabi niya, Swagapino. Ano daw siya sa Halloween? Swagapino. What's a Swagapino? Swag Filipino old style. Pakita mo sa kanila. Ilalagay ko lang dyan. Pakita mo. Ganun mo lang, ganun. Ay, hindi naman makikita. Ilalagay ko na lang. Sige. I'm a Swagapino. Swag Filipino old style. Remember, Mom and Dad, me and JR used to dress like this in middle school. Yeah. Swagapino. Nakakatuwa yung mga anak ko. Ayan si Lilia. Ano naman siya, Doc? Oo. So, eto, shout out ito. Shout out kay Cel and family. Carmen, Meng, Santos and family. Shout out. Shout out din kay May and Judith Mas or Babs and family. Ngayon. Donna Tiger Lily. Osite Corpus. Yun. Kay Al Tayag and family, shout out din sa inyo. Ayun. Si Joe RC 5929. Shout out and to your family. At saka ano ba to? Kay Jares Love. Jares or Jares Love. Pero alam ko dito, si Je at si Grace. Hello diba? sa inyong lahat. Kasi Jares.
Jen Mendoza, shout out Hi. from New York City. Shout out. Merle de la Cruz from Winnipeg, Canada. Winnipeg. Chief Shaggy, hello. Sandra Fort, sabi niya, hinahanap-hanap na po ng mom ko yung Good Morning World. Ayan. They're from Vancouver, Canada. Hello sa inyo po. Ayan. Brenda De Leon, hello. Hi, Brenda. Shout out. Virgie Cortado from Las Vegas. Boss Jobs, isa ito sa Yan, mga Boss dati Jobs. namin kaibigan, dati pa kaibigan namin sa YouTube. Jing Solis and Rachel, Mylene and Brian, hello sa inyo. Tsaka Jing at tsaka kay Lori din. Kay Ompong na masipag. Jose Rad Talents. Talents. And Mylene and Irene. Irene ah. Yung ano, yung dinuguan kong may pata, hindi pa ako nakakain nun. Jose Viray, hello! At saka always prayer sa ating mga manunood na may mga karamdaman. Lagi namin pinipray yun, guys. Kahit yung sa private prayers namin dalawang mag-asawa. Maria David, ito yung kay ano, yung kapatid ni Janet from Chongs. Angelito Matriano. Lito and Nanette from Las Vegas. Hello po sa inyong lahat. Shout out. Shout out. Tapos ito pa, guys. Kay Guide and Naan. Hindi na ako nakakarinig sa inyo, mga anak. Claro Hinove, hello. Roseanne Cabarles, hello din. At saka kay Edwin Alejo. Edwin and Margie from New Jersey. Hello sa inyong mag-asawa. Joel Bungay. Leo Teodu. Ayan. Shout out din. At saka kay Tatay Jess ni Joel. At saka Ayun. mga kapatid niya si Judith, Jeline at June sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Hello, guys. Ganon din kay Roy and Gemma Mosney. Hello, Bunso, hello. shout out sa inyo dyan ha. Pati si TJ. Ayan. Shout out ko rin si si Tex at saka si Kim, si Lolo Eddie, Lola Talern De La Cruz. Ayan, mga De La Cruz family. Shout out sa inyong lahat. God bless you all. Grace Ayan. Janela, hello. Rebecca Kalugkug from Kabalen, watching from California, sabi ni Rebecca. AJ Travers. Ayan. Francisca Russo, at saka kay Teresita Abaloyan. Ayun. Victor Rem, maraming salamat sa sabi mo ha. Try namin to, hanapin ko tong pho banh mi. Sa Pulong Bulo. Meron po masarap malapit sa DepEd. Try ninyo. Yung kasi sabi ko gusto ko ng Vietnamese food. Hanapin ko nga yan. At saka kay Shin, at saka mama niya, Kevin Muse. Hello guys. At saka kay Ollie. May De Jesus, shout out! Hello May! Yan, kapitbahay namin Kapitbahay yan. namin yan. Dito sa Metro Gate. Yan, oo. Maraming salamat guys ha. Thank you so much. Thank Ano you. naman, tapos na tayo. Oo, at saka ano nga pala, tsaka meron din akong ano nga pala, hindi naman ano lang, ipaano ko lang, alam lang sa inyo. Kasi merong nagtatampo. Sino magtatampo? O nagagalit sa akin. Bakit daw? Dahil kasi, kuyang niya ako. Siya naman, si bunso ko. Nagtatampo sa akin. Dahil kasi, kuyang, bakit naman hindi mo ako sinabihan na na meron kang project na... Sino si Roy? May project, teka, itutuloy natin para alam din nila. Magkaroon tayo ng konting suspense. Hindi, yun nga sabi sa akin, alam mo naman na ako, pagka sa ganyan, tumutulong ako. Pasensya na doon sa yung mga, kung sakali mang may tampo kayo, o sa, yung hindi ko nasasabi sa inyo. Kasi sa totoo lang, nahihirapan akong
nahihirapan akong sabihin. Hindi, at saka hindi Nahihirapan kaming sabihin. Hindi kami nang... Dahil nga kasi, hindi kami nanghihingi. Hindi kami nagsusulisit. Yun lang sa amin, pagkakatulad niya, na-vlog namin, tapos nalaman ng iba, at saka pa lang sila nag-o-offer sa amin. Kasi talagang hindi ko masabi, pasensya na, kung sino man yun, pasensya na. Hindi ko kasi masabi na ganito, ganong, ganito, may project ako, ganong, ganito. Tsaka, di ba, ito namang vlog namin, hindi naman yun nga na para tumulong. I mean, hindi yun ang content namin, yung bang parang magsulisit ng pera tapos tumulong sa ibang nangangailangan. Hindi naman yun ang content namin. Nasasama lang yung pagka may dumating na pagkakataon na yung katulad dun sa Basuhero, tapos eto ngayon yung sa Tarlac, o kaya pagka may iminulat ang Diyos, ang Panginoon sa akin, sa mata ko, na meron dapat na ganito, yun, sa mga ganong sitwasyon lang. Pero hindi yung content namin para yung mag-solicit at para mag-ask ng donation. Hindi ganon. Kaya pasensya na, sorry. Na hindi mo mention sa kanya. Na hindi ko na-mention sa'yo. Pasensya ka na, bunso. Deep in my heart, I'm sorry. Bakit nagsabi siya? Dahil kasi nag-ano yan guys, dun sa Basuheros noon, ang daming pinamigay dun sa mga Basuheros. Tigda-dalawang sa ano yung maliit na sako ng bigas, tigda-dalawa. Tapos may groceries pa. Oo. Tapos ang naghatid si John Paul. John Paul. Ayun. Tinutulungan din yun nila si John Paul. Pinag-aaral nila si John Paul. Ay, sorry kung nabanggit namin, which is hindi sinasabi naman yata ni John Paul sa ano niya, sa vlog niya. Tama. Oo. Follow niyo rin si John Paul, guys. Kilala niyo siguro yung kung nanonood kayo dati kay Kabeli. Sa Kabeli siya dati. Pero ngayon may sarili na siyang vlog. Pumunta nga siya dito sa bahay noon, naghatid siya. Siya namili ng mga ano, yung pinadala nila ni Bunso. Oo. Tapos hinatid dito sa bahay, tapos distribute namin. Meron kaming ano niyan, meron kaming vlog. Oo. Nandun din si John Paul. Ayun, kaya pasensya na, sorry. Hindi ko talaga masabi, ayaw niyang hindi lumabas sa ayaw niyang magsabi kasi ayaw niyang parang nanghihingi siya o nang susulisit. Dahil kasi nga, kung sino lang ang yung mayroong magandang loob, may ability, at saka yung nakakita ng vlog. Pero hindi nga kami lang hihingi. Pero tingnan mo, umuulan ng grasya, guys. Hindi ako makapagsabi. Parang hindi ayaw lumabas sa bibig ko na alam ko na ganyan ka. Alam ko. Talagang from the bottom of my heart, alam kong ganyan ka. Kaya lang talagang alam mo na pasensya. Talagang sorry. Hindi. Kasi matulungin sila guys sa ano. Talagang alam ko. Very generous. Kaya siguro siya na ba? Meron pala siya project. Wala mo na siya sinabi. Ayun, parang ganun ang nangyari. Meron palang project. Hindi mo lang sinabi sa akin. Yung parang may tampo siya. Kanya, humihingi ako ng sorry sa'yo. Sorry. Ngayon. Nahihiya kasi siya. Nahihiya. At saka ayaw nga niya yung ganyan na ano. Kung kung may dadating, that's good. Parang kung ano lang ipadala ng Diyos na tulong. Oo. Kasi, saganang sa amin lang naman, yung pag-inumpisahan namin, saganang aming makakaya. Katulad nga nun, kaya nyo namin yung poso, kaya namin yung solar. Pero ang daming dumating na ano. Binigyan nga kami ng anak namin na nasa Amerika, binigyan nga kami ng pera. Yun ang talagang pinang-ano namin. After that, talagang wala na akong magagawa, wala na. May mga nag-share naman ng mga blessing din nila. Kanya yun, yung tuloy na yun sa simbahan, ayun. And more. There will be more coming kasi we have the funds. Kasi yung kung ano pang gagawin doon sa simbahan, magagawan pa natin ng paraan yun. Yes. Ayun. Tsaka balang araw, kung makakatulong tayo sa ibang paraan. Kaya lang nga guys, hindi yan lahat galing sa amin kasi hindi naman kami kaya yun na kami lang. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, kung talagang ako, si Jerling, kung talagang kami ginagamit ng Panginoon Diyos na maiparating niya yung tulong niya sa mga taong nangangailangan, malugod namin tinatanggap.
Kaya kung may mission pa kami rito, yun lang naman ang dinadasal ko. Thank you, Lord Jesus Christ. Kung may mission pa kami dito, bigyan mo kami ng haba ng buhay at lakas ng pangatawan. Yun. Amen. Amen. Okay, so God first. Teka, wala pa muna. Happy birthday, Bon! Happy birthday, Bon! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ang ang bunso naming kapatid. 49 years old. 49 na siya, 7 years ang gap namin dalawa. Siya bunso, ako ang pinakamatanda, siya ang pinakabunso. Dati yan, share lang kami kasi ang liit-liit ng kubo namin. Share kami sa bed. Dalawa kami, high school siya. That time, ako... Principal na. Di ba? Hindi, ano ba yun? Hindi, tapos na... Kasi nga nag-college ako sa Mindanao, di ba, sa auntie ko. Kaya ano na yun that time. Tapos na akong pag-aaral, siya high school pa lang. Pag umuwi ako sa amin yata. Basta, nalalaki na kami, magkatabi kami ng bed. Magkatabi kami sa bed. Tapos, ngayon 49 years old na siya. At sa awa ng Diyos, bago siya mag-50, long before na mag-50 siya. Makakarating sila sa Amerika, silang pamilya. Early next year. Kasi ano na sila for, ano na, magme-medical, ano sila, ano na? Medical Medical na sila sa St. Luke's. So, you know, mabilis na yung process niya. But that took couple decades. Alam mo, baka magkasunod yun eh. Dahil kasi after ng St. Luke Medical, interview na sa US Embassy. So, kaya, Bon, maraming salamat sa Panginoon at dumating ang araw na to, ang iyong kaarawan. Wala akong maihahandog sa iyong mahalagang bagay kung hindi ang buong puso kong nagmamahal ng tapat. Happy birthday, Bonbon. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Bon. We love you. We love you. Sabi ni Bonbon, pag nasa Amerika na daw siya, pag nagtatrabaho na siya, padalan daw niya akong pamasahe para bisitahin ko siya sa California. Ay, Bon, teka ha. This is very important, Bon. Okay? Pagka medyo nakita mong maliit ang size, large, ha? Large. Pero, yeah, ganon. Sa tapos, Amerika. 32 ang waistline ko. Ha? Tapos, 8 ang sapatos paa ko. daw niya. Bon, ha? Don't forget. Very important. Kami na ngayon ang manghihingi sa taga-Amerika. Kasi nasa Pilipinas kami, wala kaming means para makabili nung galing dyan. Kaya, bekene men! Guys, ang good news at ang pasalamat namin lahat sa Diyos. Amen. Ay yung 4 niyang anak kasama niya. Tatlo niyang anak kasama niya, guys, sa Amerika. Isa lang ang hindi. Pero yung isang hindi, nurse na, meron ng license, RN license sa New York. Sa New York din. So, papunta na rin. So, lahat sila makakapunta. So, with the help of God, silang pamilyang buo na 6. 6 mo makakapunta. Next year, nandun na sila. Next year. God willing. Next year, kasi patapos na yung taon eh. God willing. Yeah, thank you, Lord. Sige, Bon, ha? Happy birthday ulit, ha? Mabuhay ka hanggang gusto mo, ha? Okay, wala na kaming masasabi. Unang-una sa Panginoon Diyos. Huwag mong ganunin ang camera. Unang-una sa Panginoon Diyos. At, we love you all. Bye-bye. Mwah. Oh, tatabi ka na naman, oh. Mwah. Wag, smile. Ang arte nito talaga, oo. Oh my gosh, pwede mo pa kayo ng aircon. Mamatay na tayo sa init.